taxi po na sinasakyan namin, tumama po sa steel plate, lumipad po yung taxi, tapos tumama kami sa magkabilang side po ng pintuan. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Let's explain po muna, sir. Kanina ka pa nag-explain eh. We're here to solve the problem. Will you help solve the problem or you're still gonna talk about the problem? Take your choice. Sir, public servant po kayo. Lagi po Well, tumutulong sa public office is public trust. I want you to shut up, do your job, effective immediately. I'm gonna start talking. I will terminate my conversation with you. I expect you to move and move fast. Gusto mo, mag-antay kami sa attorney nyo. Yun na Which nga. is nakakaano kasi dahil kami na aksidente, ako pa yung nag-update sa'yo. Isa sa mga matyagang pumila sa Bitag Action Center ay ang mag-inang Patricia de la Vega at Imelda David ng Pasig City. Ang kanilang reklamo, pambabaliwala ng City Engineering ng Pasig City Hall. At 10 ng Mayo, na-aksidente ang kanilang taxing sinasakyan sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension. Isang nakausling steel plate sa kalsada ang naging dahilan ng disgrasya. Yung taxi po na sinasakyan namin, tumama po sa steel plate, lumipad po yung taxi, tapos tumama kami sa magkabilang side po ng pintuan. Tapos nagkaroon po ng fracture si mama ko. Ako naman po, pagkagising ko, nakita ko siya na humampas din po ako sa may kabilang pinto, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, duguan na si mama ko. Tapos yung anak ko po, namamaga po yung kabilang hita po, kabilang tuhod po. Humampas din po. Ayon kay Patricia, binabaliwala sila ng kontratistang nasa likod ng umusling steel plates sa kalsada. Hindi rin nakikipag-ugnayan ng Engineering Department ng Pasig City Hall. Kaya naman, inilapit na nila ang sumbong sa hashtag Ipabitag Mo. Kinabukasan, binisita ng hashtag Ipabitag Mo ang mag-ina sa kanilang tahanan. Sa sumbong ni Patricia, kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak at kanyang ina, papunta sila sa isang mall sa Pasig City. Nung papunta po kami ng Mega Mall, dumadaan kami doon sa Pasig Extension, bigla na lang na may tumunog yung sa ilalim niya. Tumuloy pa rin yung driver. Nung pagkatuloy ng driver, umangat po bigla. Pag angat pong ganon, biglang bagsak po ganon, doon kami nabalibag. Actually, nung pagbalibag po namin na ganon, nawalan ako ng malay. Pagising ko, duguan na huwi si mama ko, tapos yung anak ko umiiyak. Ang 57 anyos na inang si Imelda napuruhan sa nangyaring aksidente. Isinangga niya ang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang apo. Kaya naman nabali ang kanyang ilong, tuhod at daliri. So, bali ang ginawa, nung sumunod na pagbagsak uli, nayakap ko na yung bata para proteksyonan kung ano man ang tatamang. Kasi ang naisip ko, hindi ako, hindi sarili ko, yung bata. Ang dahilan ng kanilang disgrasya ay ang nakausling steel plate, pansamantalang takip sa hukay ng isang ginagawang proyekto ng Lasaya RCA Builders sa Pasig City. Sumbong ni Patricia, wala silang natanggap na tulong pinansyal mula sa kontratista ng Pasig City Hall. Ipinangutang nila ang mga gastusin upang magamot at makalabas silang mag-ina ng ospital. Ayun po sir, naubos talaga. Ubos po talaga kasi ang mahal po doon. Sobra pong hirap kasi doon pa lang po sa billing umiiyak na ako. Nagmamakaawa ho ako sa ospital. Tapos nagpa-approve pa ho ako doon ng promissory note. Iniwan na ako bigla nung 2 empleyado ng operator.
Ang ikinasasama ng loob ni Patricia, tanging taxi operator lamang ang kinakausap ng kontratista at ng city engineering ng Pasig City Hall. Sobrang ano po nun sa akin, parang may galit na konting lungkot. Walang kahit sinong gustong tumulong sa akin. Pumunta rin ako sa munisipyo nung araw na yon, pero wala ni isa na tumulong sa akin kundi kayo lang. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Ang syudad pwede hong idemanda sa kapabayaan ng kontratista. Eh, may na-disgrasya ho ngayon, sir. Ano, sorry na lang. Let me explain po muna, sir. Kanina ka pa nag-explain eh. Etong mga na-aksidente, sila na ospital. Ako, sinosolve ko yung problema kung paano solbahin. Pakinggan muna ako, sir. Pag-impert naman tayo. Pakinggan niyo po na ako. Sir, sinasagot po yung tanong niyo. Nagdadahil, eto na nga nagre-reklamo. Sabihin Hindi mo. po nagdadahilan, sir. Kami po yung na-aksidente, kami yung pasyente. Dapat kami ho yung ina-update nila. Alam niyo ho, ang sabi niya sa akin kahapon, na ipa-cancel daw po kasi daw po nagagalit daw po kayo. May third-party liability. Ang sa akin lang po, sir, I need you to listen carefully kasi naimuinit ng ulo ko. Nakikipagtalo ka pa sa amin na siguro ako sa'yo kapag ito'y Hindi po napakinggan. nakipagtalo, sir. Nagpapaliwanag lang po. Huwag mong painitin ang ulo ko. Stop pointing the blame. Take responsibility. Stand up for the city. Do not try to reason with Okay, us. sir. Sige. I want you to listen carefully. Do not hear me. Listen intently. Listen with your heart. Listen with your ears. Attorney Batas, kita mo yung sinasabing pangangatuwiran pagdadahilan niya. Apo. Ano nakikita mo, Attorney Batas? Tamaan na po natin ang Article 2189 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Yan. Eh po dyan eh, meron po silang pananagutan. May magagawa bang ombudsman kapag nagreklamo to dito sa sinasabing kapabayaan ng inhinyero na parang ayaw sila pansinin? Opo, sa ilalim po ng Ombudsman Act of 1997, maliwanag po yan. Yan po ay isang uri ng pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa ating mga kababayan. We're here to solve the problem. Will you help solve the problem or are you still gonna talk about the problem? Pick your choice. Sir, public servant po kayo. Lagi po Well, tumutulong sa public office is public trust. Earn it. I want you to shut up, do your job, effective immediately. I'm gonna start talking. I will terminate my conversation with you. I expect you to move and move fast. Matapos maipalabas sa telebisyon sa hashtag ipabitag mo, agad nagplano ang Bitag Investigative Team upang pakilusin at panagutin ang kontratista ng pamahalang lokal ng Pasig. Habang pinagpaplanuhan ng Bitag Investigative Team ang kasong ito, nag-text ang Chief Engineer ng Pasig City na si Engineer Arta Geronimo. Humihingi ng dispensa sa naging pahayag ng kanyang tauhan na si Rodrigo Ongtauco. Ayon kay Engineer Geronimo, ipapatawag daw niya ang inarereklamong kontraktor maging ang mga biktima para masolusyonan ang problemang ito. Sa Pasig City Engineering's office, humarap ang tatlong representante ng Lasaya RCA Builders. Kabilang ang kanilang Assistant Vice President. Kasama din dumalo ang operator ng taxing sinakyan nila Patricia. Umpisa pa lang naging mainit na ang usapin sa pagitan ni Patricia at ang liaison officer ng Lasaya RCA Builders. Gusto mo, mag-antay kami sa attorney nyo. Yun na Which nga. is nakakaano kasi dahil kami na yung na-aksidente, ako pa yung nag-update sa'yo. Tayo na Nandito tayo ngayon para Ay-interrupt ko na lang kayo, no? Ini-interrupt kasi ako niya eh. Ang ayaw ko lang kasi sir, yung parang kami pa yung lumalapit, nag-aantay ako ng update po sa inyo. Wala po, nag-update po kayo kay Sir Ryan which is sinend niya din sa akin na sa kanya kayo nag-reply.
Paano ho ako hindi magagalit nun, ma'am? Ako na-open ako. Nung sinabi mo na tumawag ako sa inyo para sabihin na galit si Engineer Digo sa sinabi. Opo, totoo po. Wala akong sinabi. Hindi po. Sabi ko, Nandun po ako sa may... sandali lang ma'am, sandali lang. Alam niyo, sir, walang maayos dito. Kung ayaw nilang tanggapin yung pagkakamali nila. Ang advice ko sa inyo, kung hindi kayo magkasundo regarding this, talaga pong dadaan kayo sa legal na proseso, which is korte. Matapos ang mainit na diskusyon, natinag ang inarereklamong kontratista. Agad na nga akong babayaran mga pinsalang natamo ng mga mag-iinang nagrereklamo. So actually, inanuhan natin sa legal, pero ang posisyon ng top management is to settle it immediately as much as possible. So kung fix na po tayo sa claim nila na 250,000, willing po kami i-settle yun para wala masyadong. Yung 250K kailan maibibigay sa mga biktima? Pag nagkasundo na po, nagkaayos na sa barangay, kahit up to Friday po. So this is recorded. Kung nagsasalita kayo ng ganyan settlement, I would suggest na i-black and white yung part. Oo. We will have a separate meeting Yes. kay la contractor on Friday. Yes, sir. Okay, sir. The main purpose kung bakit nandyan kayo is to resolve quickly, elegantly. No ifs, no buts. The word that I said kahapon, the word of accountability. Our intent is to call to action. Tell them that ang hashtag Ibabitag is a different type of public service. We are not public servant. We are in the fourth estate. We do not work under the government. We stand by for the people who are down there. Walang bosses. Wala silang matakbuhan. Sabihin mo sa kanila, thank you sa kanilang pagkilos. Pakitanong nga doon sa nanay at doon sa anak if they're happy. Because I want to hear them say, yes, I'm happy. Yes, sir. Ito po. Si nanay po. Sir Ben, kahit paano po masaya kami, kasi nga ho, ang hiningi lang naman ho namin is yung sa ospital namin na kailangan bayaran. At yung mga ibang mga gamot, mabibili ho namin. Maraming salamat po. Mas sa Bitag po at sa inyo, Mr. Ben Tulpo. Hello, Sir Ben. How's everything? Ngayon po, Sir Ben, masisettle na po this Friday po. Nag-promise po sila na mababayaran po namin doon. Yung sa ospital po, saka Okay. sa medication po. I'm happy na masaya na kayo. Opo. And that's all we want. After all, when the action's been taken, everything is erased as long as it's done and over with. Wala na Opo. tayong pag-usapan yun. Na-solve na yung problema. Okay? Yes po, Sir. Hindi naman kami talagang nagpabaya sa nagiging kaso nila. Yun nga, nagkaroon nga ng miscommunication. So, ayun ang nangyayari. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nakipag-cooperate, hindi ako nakipag-coordinate. Nagkataon lang na hindi ko nabasa yung messages niya. In behalf po nga ng Lasaya RCA Builders, humingi po kami ng pasensya sa mga na-aksidente, which is hindi naman po intentionally na nangyari yun. Sinubukan ng Bitag investigator na pasalitain si Rodrigo Ongtauco hinggil sa nangyaring paghaharap. Tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera. Yung kay Mr. Digo, it's his personal statement, not the statement of the LGU of Pasig. That time po, walang authorization na naibibigay sa kanya. Medyo nagkagulo lang yung schedule na supposed to be yung admin division head namin na magpabibigay ng statement. Then may biglang emergency engagement. Tapos binurief siya. I don't know lang what happened kung sa briefing, bakit naging ganun yung sagot niya on air. Si Sir Ben, I would like to thank him first for bringing up this issue sa publiko para maging aware na rin lahat ng contractors and yung LGUs sa mga ganitong sitwasyon. And personally po, ang engineering, sending our apologies sa kanya sa ganung reaction ng tao namin. Hindi naman po nagre-reflect sa buong engineering department yung ganon. And ayoko rin ng kinukonsente yung mga sablay na trabaho dito sa departamento namin. Makalipas ang 2 araw, natanggap ni Patricia ang ipinangakong kabayaran sa kanila ng Lasaya RCA Builder na 250,000 pesos.
Sobrang saya ko, sobrang, alam yun, para ako nabunutan ng tinik po. Sir Ben, thank you. At kayo naging daan para tulungan kami, saka mapabilis ho. Kasi wala hong ibang tao na gustong tumulong sa amin noong araw na yun, kundi kayo lang. Nabayaran ko sa ospital, nabayaran ko yung sa kapitbahay, tapos yung sa gamot ni mama. Sobrang laking tulong sa akin nun. Pinansin ho ako ng contractor, ng operator, pinansin nila ako, inayos nila kaagad. Kundi dahil sa inyo.